Hi, good morning, good afternoon, good evening ulit, and Happy New Year 2025 para sa ating lahat. Si Wills Rams, Noy po ulit ito. Welcome to my third vlog. As usual, ang kabuuan ng vlog na ito ay mga personal views ko lamang tungkol sa ating topic. Ayun. If meron po kayong additional or other opinions, pwede po ninyong idagdag sa comments below. Topic natin today ay related pa rin sa ka-approve lamang na Philippine Government 2025 budget na na-approve ni PBBM lately noong December 30, 2024. No? Ang approved total budget for 2025 ay 6.326 trillion pesos. So, ang approved budget po for government spending for 2025 is 6.326 trillion pesos. Ang proposed budget ng Congress BICAM ay 6.352. So, 6.352 minus 6.326 trillion. So, ang total na nabito actually is 26 billion pesos. So, ito po ay mga galing sa mga projects ng DPWH, no? Yung nabito ni PBBM. Meron din namang 168.24 billion pesos na halaga na unprogrammed appropriations ang nabito rin ni PBBM. Ibig sabihin, yung sanang mga programa na kung merong makukuhang excess funds o makikitain dito sa mga ginagawa ng gobyerno for 2025 ay dun sana ibibigay sa mga unprogrammed appropriations. So anyway, medyo malawak po talaga ang sakop ng national budget, no? Kung pag-aaralan o pag-uusapan natin isa-isa, napakalawak. Ang dami ng items. Lahat ba naman ng departamento, meron pang mga sub-agencies na yan, binibigyan natin ng budget. So sa ngayon ay tututok muna tayo sa topic natin, which is ang isa sa pinakamait na topic ng 2025 budget, ang AKAP o Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ayuda para sa Kapos ang Kita program. Ang budget nito ay na-aprubahan ni PBBM ay 26 billion, no? With 26 billion pesos with conditional implementations. Ayon kay PBBM na ito daw ay dapat magkakaroon ng coordination. Yung implementation ng AKAP ay dapat magkaroon ng coordination with DSWD or Department of Social Welfare and Development, sa DOLE, Department of Labor and Employment, at ng NEDA, National Economic Development Authority. So, ayon mismo kay PBBM, ang implementation ng AKAP should be strategic and should lead to long-term improvement ng mga qualified recipients or beneficiaries, while guarding against misuse, duplication, and fragmented benefits. So, ulitin ko lang, no? Nung inaprubahan ni PBBM itong AKAP, sabi niya, this AKAP should be strategic and should lead to long-term improvement ng mga qualified beneficiaries while guarding against misuse, duplication, and fragmented benefits. So medyo malinaw na ito ang direktiba ni PBBM dito sa AKAP, sa kanyang pag-approve ng AKAP. Okay? At least medyo may main objective na galing kay PBBM for the implementation ng AKAP. Ano nga ba itong AKAP na ito? So, ayuda para sa kapos ang kita
program. Dati ito, nung 2024, nung unang na-implement ito ng DSWD, ito ay isang one-time cash assistance program, no? One-time cash. So, ang DSWD headed by Secretary Rex Gatchalian, ito yung nag-implement, no, ng AKAP. Ito daw ay para sa mga taong nasa near poor, malapit nang maghirap, no. Ito yung mga near poor levels ng ang kanilang target para dito sa AKAP do sa 2024. Sila yung mga nakakaangat, no, nakakaangat ng konti doon sa mga 4Ps recipients. Ng mga 4Ps yung talagang mga walang-wala. Ito namang mga AKAP beneficiaries ay may trabaho, may kinikita, pero kapos, hindi sapat. Tulad daw ito ng mga farmers, mga mangingisda, mga security guards, mga domestic helpers, mga yaya, mga employees na mga nag-aano sa mga malls, no? Siguro sa mga tao rin sa palengke, mga gano'n, mga garbage collector. Yan, yung mga may kita, pero hindi sapat dahil nga sa mahal ng bilihin. So, noong 2024, ang AKAP ay nagbibigay ng one time, no, 3,000 or 5,000 pesos sa mga qualified beneficiaries nito. Dapat nga, no, katulad ng nasabi ko, dapat ang AKAP beneficiaries should be low income, with income, but low, hindi sapat sa kanyang gastusin. Yung mga taong lubhang may kita pero naapektuhan ng fluctuations o ng pagtaas ng presyo ng mga basic na mga necessities, mga bilihin. At dapat ang isang importante, ang beneficiary ng AKAP ay dapat hindi kasali o hindi recipient ng ibang programa ng DSWD. Katulad nga ng 4Ps at ng AIX at ng iba pang programa ng DSWD. Ang budget ng AKAP noong 2024 ay 26.7 billion pesos. Kaya lang ito, no? Ayon sa PNA or Philippine News Agency at mismo ni House Speaker Martin Romualdez nung naglabas ng balita ang Philippine News Agency. Philippine News Agency ay government news agency. November 21, 2024, sinabi ro ni Speaker Martin Romualdez na ang 20.7 billion pesos mula doon sa budget na 26.7 billion noong 2024 ay na-distribute na daw sa 589,000 families dito pa lang sa NCR. Sa NCR pa lang, no? Yung 20 billion, nagagastos na raw yun. Naipamigay na, na-distribute na sa NCR. Sa NCR pa lang. So, noong November yun, so siguro nung hanggang December, naubos na nila yun. Natapos na. Pero sa totoo kaya yun, no? Totoo kaya yun na yung 20.7 billion na yun ay totoo ba na-distribute sa 589,000 families ng NCR? Sa ngayon kasi, wala pa akong makitang reports galing sa DSWD or sa COA, no? Kung paano yung distribution nangyari ba sa AKAP na yun, sa 26.7 billion pesos na yun. Wala pa akong ma-search na report. Pero sabi nga ni Senator Coco Pimentel, no, sa isang news report, ang distribution daw ng AIX ay napasyalan niya, nabisita niya, at medyo aprobado sa kanya yung proseso. Nakita niya yung proseso ng AIX, mukhang maayos. Pero doon itong AKAP, ay wala raw siyang makita. Wala raw siyang makita. Hindi niya alam kung paano ginagawang distribution ng AKAP.
nung 2024 Ang AKAP, para kay Senator Coco Pimentel, ang AKAP daw ay parang isang secret, invisible program at parang off limits yung distribution process sa mga senator na katulad niya, no? Parang hindi pinapakita nung sino mga nagdi-distribute o DSWD man kung paano nila dinidistribute itong AKAP. So, big question mark, no? Kita, senator, hindi malaman kung paano nadidistribute yung 26.7 billion pesos na sinabi. Ito pa, isa pa. Bakit nga pala si Speaker Romualdez ang nagre-report? Bakit si Speaker Romualdez ang nagre-report ng distribution ng AKAP funds noong 2024? Siya ba yung nag-distribute nun? Siya ba yung nag-distribute ng 26.7 billion na pondo ng AKAP noong 2024? Sino nagbigay sa kanya ng authority? Kasi dapat, DSWD yun. Programa ng DSWD. Ngayon, kung sakaling siya nga ang nag-distribute doon, o kung sino mang tao ng Congress ang nag-distribute doon, sino ang nag-authorize sa kanila para sila ang mag-distribute noon noong 26.7 billion ngayon. Dapat yung nag-report na yun dapat si Secretary Rex Gatchalian. Siya ang dapat na nagsabi, siya ang dapat na nag-report na na-distribute na totally yung 26.7 billion pesos noong 2024. And dapat hindi lang by words, dapat may report, may written report, written financial report, monthly, quarterly, and yearly. At dapat ito ay na-check, syempre ng ating COA, ng Commission on Audit. Titingnan lahat ng mga dokumentong ito kung ito ay tama, no? Ibine-verify. At pero wala Sa ngayon, no, titingnan ko pa rin kung meron akong makita, pero sa ngayon wala pa akong makitang report ng DSWD, ng COA, patungkol sa AKAP 2024. Okay? Para naman sa budget nitong 2025, ito ng AKAP, no? Ito yung naging mainit na issue nung November, December ng 2024. Tinututulan ito ayon na itong payagan ng mga senators, no? Katulad nga ni Senator Coco Pimentel. Dahil nga, yun nga, sinabi niya, very secretive. Hindi alam kung paano naubos yung pondo na yun. Walang data. No? Sino nga naman, 26.7 billion, walang data. Walang proseso, walang, parang, yun? Maging si Senator Amy Marcos, tutol din sa AKAP. Sabi nga ni Senator Amy Marcos, dapat daw yung AKAP na yan ay isinama na lang doon sa isa pang programa ng DSWD, yung AIX. O ang AIX ay Assistance to Individuals in Crisis Situation. Assistance to Individual, AIX, Assistance to Individual in Crisis Situation. So dapat daw, ang suggestion ni Senator Amy, tanggalin na yung AKAP, pag-isahin na lang sa AIX. So, makes sense. May logic nga naman. Ito, yung ibang, nung magde-December na, nag-presenta ng proposed budget ang BICAM. Kung maalala ninyo, merong mga senator na hindi pumirma doon sa proposed na budget ng BICAM. Dahil nga sa maraming kadahilanan, isa na tong AKAP na questionable at pati nga doon yung isa sa PhilHealth na gustong tanggalan ng subsidy ng national government. Gustong patanggalan ng BICAM ng subsidy from national government. So ito yung hindi pumirma sa BICAM proposed 2025 budget, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, si Senator Joel Villanueva,
Senator Risa Hontiveros, Senator J.B. Ejercito, si Senator Sherwin Gatchalian, at si Senator Mark Villar. Marami ring sektor sa ating lipunan ang tumutol, no, sa AKAP. Dahil nga daw ito ay ang tingin ng mga ibang sektor ng lipunan ay maaaring gamitin nga ito ng Congress sa nalalapit na 2025 election in the form of vote buying. Ibig sabihin, pag nasa Congress na, ang na-authorize silang mag-distribute ng AKAP funds na ito, ay pwede nilang gamitin ito sa kanilang pangangampanya for that mid-2025 midterm election. Kung gano'n nga kasi ang mangyayari, kung papayagan yung ganun sistema, parang ang vote buying ito. Ang masaklap, legal, tapos pera pa ng gobyerno ang ipamimigay nila. Para lang makaakit sila ng boto, no? Saklap. May sense nga naman. Ba't mo nga naman pagagamit sa Kongreso ang 26 itong billions na to para distribute sa mga tao during campaign period, mukhang hindi nga talaga tama. Si Speaker Romualdez pa rin, si Speaker Martin Romualdez pa rin ang pinakamasugid na nagtatanggol sa AKAP program na ito ng DSWD. Siya yung nagsabing na-distribute na yung 20.7 billion pesos noong 2024 sa Metro Manila pa lang daw, no? Kaya siya pa rin yung talagang nagtatanggol sa program na ito ng DSWD na dapat daw ito ituloy sa 2025 dahil ito ay makakatulong ng malaki sa mga near poor, no? Hanggang ito nga ay maisama sa BICAM proposed budget and lately kasama sa na-approve na national budget ni PBBM. Ang hiniling ng budget ng DSWD at Congress BICAM para sa AKAP sa 2025 ay 31 billion pesos. Pero ang naprubahan ni PBBM ay 26 billion. So halos kaparehas din ang budget nila nung 2024 na 26.7. So this year, naprubahan ni PBBM ang 26 billion peso budget ng AKAP. Pero yun nga, mayroon dang kondisyon, no? Yung nabanggit ko kanina. Para sa akin po, sa akin po lamang, sa unang tingin ay mabuti ang layunin ng AKAP na para makapagbigay assistance sa mga kababayan nating kinakapos. May kinikita pero kinakapos. Pero sa marami nakitang anomalya sa implementation nitong AKAP noong 2024. Walang approved guidelines, no? Noong 2024, walang approved guidelines. Pero bakit itinuloy pa rin ang implementasyon? Sabi nga ni Senator Coco, hindi niya makita kung paano dinidistribute, paano proseso, at parang sikreto na naipamigay yung 26.7 billion pesos na yun. So, very questionable. At bakit si Speaker Romualdez ang nag-report tungkol sa distribution ng 26.7 billion AKAP funds noong 2024? Dapat DSWD ang nagre-report, no? At dapat ay may separate verification report din ang COA. Kung nag-distribute ang DSWD, dapat may kasamang COA. Kasi pera ng taxpayer siya, no? Titingnan na, siyempre, i-verify, dapat meron kang katuwang na ibang agency nagka-counter-check sa ginagawa mo dahil pera ng taong bayan yan. No? Hindi rin ako pabor talaga na miyembro ng Congress, no? Kahit na speaker ka pa, kahit ikaw pa yung Speaker of the House, na kayo ang magdi-distribute ng pondo ng AKAP. Dahil kahit anong okasyon,
kahit may election campaign o wala. Bakit? Hindi naman kasama to sa mandato ng Congress. Hindi kasama ito. So, malaking anomalya pagka Congress ang nagdi-distribute ng mga government funds dahil hindi kasama sa mandato ng Congress ang pagdi-distribute ng government funds. Dapat DSWD lang ang maatasan na mag-distribute nito upang maiwasan nga na ito ay magamit sa ibang hindi mabuting paraan. No? Katulad nga ng sinasabi rin ni PBBM na dapat guarded dito against misuse, no? Misappropriation. Kailangan talaga merong double, triple checking sa paggamit ng pondo. Ayon kay PBBM, ang AKAP 2025 ay para sa long-term improvement ng mga makakatanggap nito ng mga beneficiary. That means hindi na pwede yung ginawa dati na one-time assistance, kasi one-time parang magiging long-term yun. Pag binigyan ngayon next month, wala na naman. So yung procedure na ginawa nila dati, yung questionable procedure ng pag-distribute ng AKAP noong 2024 na one time ay dapat hindi na gagawin ngayong 2025 dahil nga ang directive galing kay PBBM ay for long-term improvement ng mga beneficiaries. Ayon nga sa sa Kabataan Party List, kung ang objective ng government ay long-term welfare ng mga underpaid workers, mga nabanggit na beneficiaries, bakit hindi na nga lang bigyan ng increase ng sweldo itong mga underpaid na to? So, that's it. Dahil nga kinakapos sila dahil mababang masyado ang kanilang kinikita. Good idea. I-increase mo na lang ng sweldo nila para makabili pa sila ng mga dapat nilang bilhin, makaahon-ahon sila sa kagipitan, sa kahirapan. Okay? Para sa akin lang, yung isa sa dalawa sa mga nabanggit na beneficiaries ng AKAP, yung farmers, yung fishermen, mga mangingisda, involved na rin natin yung mga taong involved sa maliliit na poultry, no? Mga piggeries, mga nag-aalaga ng baka, kambing, everything, mga nagpapaitlugan, naglalagay ng mga itik, pato, ganyan, lahat ng tungkol sa mga pagkain, agriculture, na kapusang kita, dapat may hiwalay na program. Nahihiwalay na long-term program ang gobyerno dahil sila yung mga food producers para sa bansa natin. At itinuturing silang mga bayani, no, sa ating bansa dahil sila nagpo-produce ng pagkain, tayo tagakain lang. Sila yung talagang nagpapakahirap para makapag-produce ng pagkain. Bibili ka na lang sa palengke, bibili ka na lang sa grocery ng kakainan mo. Pero ang naghihirap, sila yung mga nagtatanim, sila yung nangingisda. Ang layo-layo pa nangingisda niyan, kilometro pa, layo. No? Yung mga nagtatanim niyan, ilang buwan silang nagtatanim para lang may maani at maibenta at makain ng mga Pilipino. Pati yung mga poultry, mga bakahan, babuyan, ang tagal din mag-alaga niyan. Ngayon, minsan yung iba, hindi naman lahat, no? Pero meron namang mga successful talaga, mga nagpo-poultry, nagbababuyan, meron din pero yung lalo na yung mga farmers, ang mga maliliit na farmers, maliliit na fishermen, na konti lang ang inahani, konti lang ang nakukuhang isda, ganyan, parang kulang talaga. Dapat itong mga taong to, mga kababayan na ito, mayroong hiwalay na programa ang gobyerno para pang-suporta sa grupo lang nila, no? Hindi na sila dapat isama dito sa AKAP. Hindi sila dapat isama sa AIX. Hindi sila dapat isama sa Porpis. Mga bayanin ng bansa natin to, itong mga taong to. Dapat ito may sarili silang subsidy. Sa Amerika, sinasubsidize yan. Yung mga farmers, no? Dahil alam nga nila, hindi sasapat ang kinikita ng mga taong yon
Kaya sinasubsidize ng sa USA, sinasubsidize sa mga farmers para meron silang form ng subsidy para makatulong sa kabuhayan at ma-encourage pa yung mga gantong uri, mga farmers, fishermen, ma-encourage pa sila, ay salamat, may subsidy, may tulong kami galing sa gobyerno, na-encourage pa silang ipagpatuloy yung kanilang ginagawa, yung kanilang farming, yung kanilang pangingisda, yung kanilang pag-aalaga ng mga hayop, no? Kanilang mga pagtatanim, kung ano namang gulay, prutas. So, na-encourage pa sila. At the same time, yung mga anak nila or mga kamag-anakan nila, na-encourage din na magpatuloy sa agriculture, sa fishing, sa poultry, sa piggery. At the same time, pag lumalago yung industriyang ito, nagiging stable ang pagkain para sa mga Pilipino at nakakatulong din para makontrol, maging stable din ang presyo ng mga ating mga agricultural products, no? Pati mga fisheries yan. Pero anyway, dahil nga naaprubahan na ni PBBM yung AKAP for 2025, ang sinabi naman ni Budget Secretary Mena Pangandaman na dahil nga sa kondisyon na ibinigay ni PBBM ay i-release lamang ng Department of Budget and Management na ang kanilang ang budget na ito, ang pondong ito ay i-release lamang ng Department of Budget pag ang guidelines na ito ay naaprubahan na ng DSWD, DOLE at NEDA. Tama naman, which is very good, na dapat merong klaro, foolproof na guidelines na para hindi nga ma-misuse at hindi nga yung mga beneficiary ay mga tamang beneficiary at yung amount na makatatanggap nila ay tama, no? Tama rin naman para sa mga mahihirap nating kababayan, mga kapusang kinikita, na makatanggap nga talaga ng ganitong ayuda. Pero tama rin itong directive ni PBBM at na Budget Secretary Mena Pangandaman na i-release lamang ang pondo kapag aprobado na yung guideline na gagawin ng DSWD, ng DOLE at ng NEDA. Tama. Para sa akin, dapat ding hintayin din bago din i-release ng 2025 pondo ng AKAP. Dapat maglabas din ng report para sa 2024 ang DSWD at ang COA. At ma-confirm muna natin kung naging tama nga ba ang implementation nito sa noong 2024, no? At so, yun po, at hopefully ay na-enlighten kayo, nabigyan ko yun ng konting informasyon patungkol po dito sa AKAP issue na ito. At sa susunod po ay meron pa tayong ibang tatalakayin dito pa rin sa budget na ito hanggat hindi pa natin natatapos yung ibang marami pa no? Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Philippine budget for 2025. Kung meron po kayong dito po sa ating pagtatalakay ngayon ay hanggang dito na lang muna ako sa AKAP na to. At kung meron kayong ibang opinion o additional opinions, pwede po nyo idagdag doon sa comment section sa baba. At maaari din namang kung nagustuhan nyo yung vlog nito, please like, share, and subscribe. No? Pakibisita din po yung mga nauna kong vlog patungkol sa PhilHealth at sa ODA projects. Salamat po sa inyong pakikinig, sa oras po ninyo para sa vlog na ito. Hanggang sa susunod pong vlog, salamat po sa inyo lahat.